Good morning. Ayan. Hindi naman to patay kanina, no, habang kumakanta ako. Kasi bukas eh, pero wala palang boses. Anyway, nakarating naman sa langit siguro yung boses ko. Anyway, sabi mo sa katabi mo, good morning. So glad that you're here today. Kanina, we have the word of God from our pastor, which is be the light and the salt. Ngayon, habang nakikinig kami ng Word of God, sabi ko, wow, ang ganda, no? Ikaw ay mag-illuminate, no? At mag-eliminate na rin ang darkness and everything, no? Maging yung good deeds mo makita. And then I said, Lord, paano ba yon? So praise God kasi mag-continue tayo, alright? Okay, so sabihin muli sa katabi mo, makinig tayo ha? Wala mo na magkukwentuhan. Give me a short time, but a special time that your heart and your ear is here. Let us pray. Father God, we thank you for your word. Your word is alive, it's active, oh Lord God, and your word is powerful. Give us a heart to listen, a mind to understand, a heart that receives. We pray for the Holy Spirit, Lord God, to give us, Lord God, the understanding, Lord, the revelation about your word. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6. Sino po rito ang gusto niya ang salita ng Diyos ay mag-manifest sa kanyang buhay? Sinong gusto niya? Naniniwala siya na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? That the word of God is good news. The word of God is powerful. The word of God creates. Jesus is the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Amen? And the word created everything you see. Every beautiful things you see comes from the word. So sabihin mo sa katabi mo, I need the word of God. Gusto ba natin na mayroong bagong gawin ang Diyos sa ating buhay? Gusto ba natin na tayo ay magbunga ng magagandang bagay? Amen? Kumusta ka na kapatid? Tanong mo sa kanya, how are you? Kumusta ang bunga mo? Ano na ba nangyayari sa buhay mo? Pag sabi bunga, what's the result of your life? No? Ano na ang resulta ng iyong buhay? Ha? Maganda ba? Alright. So kung maganda, congratulations. Sabi rito, Colossians chapter 2, verse 6, therefore, dito ko na lang mabasahin sa akin. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, overflowing with gratitude. Ulitin natin, sabay-sabay nga tayo, basahin natin, 1, 2, 3. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, overflowing with gratitude. Ang kausap po natin dito ay mga taong si Kristo ang kanyang Panginoon. Tanong mo sa katabi mo, tulungan mo ako mag-preach para wag siyang umalis. Sabi mo, si Kristo ba ay iyong Panginoon? Tinanggap mo ba siya bilang iyong tagapagligtas? Amen? Have you received the good news? Have you received Jesus Christ? Sabi nung isa, 10 years na. Kumusta naman? Eto, ganun pa rin. Tama? Ilang taon mo na narinig ang Word of God? Kumusta ka naman? Eto, parang walang pagbabago. O kaya naman, wow, eto, nabago na ako. Wow, masaya na ako. Magaling na ako. Maayos na kami mag-asawa. Maunlad na kami. Wala na akong utang. Wala na akong sakit. Wow, hindi na ako nagmumura. Hindi na ako naninigarilyo. Minsan-minsan na lang. Okay. Na?
The Word of God is so powerful. It changes you. So, pero bakit may mga taong hindi? So, sinagot din ng Bible yan. Luke chapter 7. Luke chapter 7, verses, or Luke chapter 8, gumana sa Luke chapter 8, verses 11 to 15. Alright. Hindi natin masyadong pag-uusapan yung ibang klase ng puso. Ang pag-uusapan lang natin yung pusong nagbubunga. At ikaw yun. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Walang kausap. Okay. This is the meaning of the parable. So, nagkwento kasi ang Panginoong Jesus tungkol sa buto na nahulog sa iba't ibang uri ng lupa. Di ba? May iba-ibang klase ng lupa. May mabato, may matinik, may mabuti. Amen? So, this is the meaning of the parable. Diretso na tayo sa parable. The seed is the word of God. That's good news, right? Diretso na tayo, mga kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Tara na. Ang salita ng Diyos ay parang buto. And that's good news. Hindi siya naka-overflowing, overwhelming pala, hindi siya nakakatakot, hindi siya mabigat, kasi ang salita ng Diyos ay parang buto. Maliit. Tama? Magaang. Amen? But everything that you see in the tree, everything that you see in the fruit, lahat ng sustansya, lahat ng ganda ay nasa buto. So everything nakikita mong mabuti, it comes from the Word of God. The seed along the path are those who have heard. And then the devil comes and take away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Ito, ang mga klase ng puso, narinig ang salita ng Diyos, pero hindi naniwala. Alright. Tama ba? Ilang taon na ba tayo nakarinig ng salita ng Diyos? Di totoo yan. Bola lang yan. Hello? Hindi yan. Ano yan? Huwag ka mag-aaral ng salita ng Diyos, nakakasira ng ulo yan. Di ba? Narinig niyo na ba yan? Dami namang religion eh. Hello. May mga tao talagang makakarinig sa salita ng Diyos pero hindi naniniwala. At sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Pero kung ikaw yon, saan magsisi ka? Sayang. Alright? Then, the seed on the rock o nahulog sa mga batuhan are those people that hear and welcome the word with joy. Narinig na sila ang salita ng Diyos at masaya nilang tinanggap. Having no root, hindi nag-ugat. Sabi mo sa katabi mo, hindi nag-ugat. They believe for a while. Naniwala sila sandali lang. For a while and depart in time of testing. May kilala ba tayong ganun? Huwag na natin siyang chismis. Hindi. Meron ganun, di ba? Wow, nung narinig ang salita ng Diyos, praise God, alam niyo, nakakatawa, iyak ka dito, tulo-uhog, lahat-lahat na. Ang saya-saya ko naman. Amen! Ang galing talaga ng salita ng Diyos. Pero, sabi niya, sandali lang yon. Pagdating ng pagsubok, ay umaalis. They depart. Nung siya nagpupunta ng church, nung pinigilan ng asawa, sorry pastor, sorry pastora, hindi na po ko atin. Bakit? Nagalit po yung asawa ko. Sayang naman, oo nga po eh. Ganun lang. Walang ugat. Tama? O mga kabataan, nakakaunawa ang salita ng Diyos. Active sa church. Sayo ng sayaw, kanta na kanta. Nung nagka-girlfriend, nung nagka-boyfriend,
Pagsubok, ang sabi ng girlfriend, mag-date tayo pag linggo ha. Pastor, sorry po. Ate, PB, sino ba yung mga kuya dito? Kuya Paul, hindi na mo ako makaka-attend. Bakit? Kasi po yung boyfriend ko. Kasi po yung girlfriend ko. Nagseselos mo sa isang boyfriend, isang youth dyan. Hello! Okay, may pangangailangan. Inopera ng times 2 ang sweldo pag linggo. Wow. Pastor, marami po kaming pangangailangan. Kaya pag linggo hindi na po ako makakasimba. Hello? Kasi doble sahod. So naniwala sila, masaya sila sa salita ng Diyos, pero dahil sa pagsubok, umalis sila. Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba yon? So kung ikaw yung kapatid, sabi mo muli, ay pero alam niyo na, ito napansin ko lang ha. Pakinggan niyo to. Lahat tayo dumaan dito. Napansin mo, dumaan tayo dito? Dati naman tayo nakakarinig na nag-evangelism dun sa kanto, di ba? May nagsisisigaw doon. Malapit na dumating ang Panginoon. Sabi niya, suratuk-tuk, ganun, di ba? Kaya naniniwala. Tama? Dumating din ang time na tayo ay masaya nakinig na salita ng Diyos, nagkaroon ng pagsubok at tayo ay nawala sa church. Naranasan niyo ba rin ba yun? Bumalik lang tayo uli. Sabi mo, congratulations, nakabalik ka. Pangatlo, are the seed that fell among thorns. Sila ay nahulog sa mga tinik. And these are the ones who, when they have heard, go on their way and are choked with worries, choked with riches, choked by pleasures of life, and produce no mature fruit. Eto naman, tinanggap ang salita ng Diyos, hindi naman umalis, nanatili, pero hindi nagbunga. Nandyan lang. Parang isang punong fig tree, nakita ni Jesus, walang bunga. Walang resultang salita ng Diyos sa kanya. Sapagkat mas abala siya sa mga bagay-bagay sa mundo. Worries of life, pleasures of life. Hello? Pero naman, aliniwala sa salita ng Diyos, pero di masyado. Mas marami siyang, mas abala siya sa mga bagay sa mundo. Kaya hindi makapamunga ang salita ng Diyos sa kanya. Naranasan ba rin natin yon? May kilala ba tayong ganyan? Sabi mo, ako yon dati. Tama? Yung isa hindi naniwala, yung pangalawa naniwala pero malis din. Yung pangatlo naniniwala pero walang bunga dahil mas busy siya at abala siya sa mundo. Sayang. Sayang. Bakit? Sabi ko kanina, the Word of God is so powerful, it creates. Unless you understand, unless you have the revelation that the Word of God is powerful, I tell you, lagi kang sayang. Lugi ka. Lahat to, mahalaga. The Bible said, the Lord heals you, by His stripes you are healed. Pero ba't hindi ka gumagaling? Sabi rito, you are forgiven. Pero ba't hanggang ngayon meron kang guilt? Ba't hindi magbunga? Ang sabi rito, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Bakit hanggang ngayon, ang dami mong kulang? Ba't hindi magbunga? Why? Walang problema dito, sabi ni Pastor, walang problema sa fire. Walang problema sa wax. Ang problema, tayo na tumatanggap. Pero wag mong sayangin. The Word of God is available to you. The Word of God is life to those who find it. Light to your path. Amen? So, paano nagbunga yung isa? Ikaw na to. Wow. Sabi mo, ikaw na yung pag-uusapan natin. Right. Sabi rito, the seed in the good ground, these are the ones who, tulad ng binasa sa Colossians chapter 2,
having heard the word of God with an honest and a good heart. Hold on to it, and by enduring, bear fruit. Sabi ng Colossians sa kanina, di ba sabi, since you receive Jesus Christ as your Lord, be established, be rooted. Tama? Rooted in Him, established in Him, build up in Him. So, paano tayo magkakabunga? Paano magkakaroon ng resulta ang salita ng Diyos? Ito daw po yung puso nito. Number 1, sabihin natin sabay-sabay, honest. Tinignan ko yung meaning ng honest. Truthful, sincere, open, and straightforward. Gusto mo magbunga? Yung tinanggap mong salita ng Diyos, maging totoo ka dito. Hindi lang pagpasok dito, labas dito. Tinanggap mo na pag sinabi mo na Lord, ikaw aking tagapagligtas, yes ka. Pero pag sinabing mag-tithes ka, dahil diyan ang pagpapala na sa'yo, para magbunga, ang salita ng Diyos sa'yo, hindi ka magkulang, pagpalain ka, mabago ang buhay mo. Sino gusto mabagong buhay? Minsan sinisisi pa natin yung church Sabi nga ni Pastor, kaya sinisisi. Totoo ba yung church na yan? Parang di totoo yung church Tama? Pero the reality is not about the church. Church is where you can hear the word of God. But the church cannot change you. The word of God can change you. Number 1, you have to be honest. Kumusta ka yung totoo? Pag hindi ka okay, sabi mo, hindi po ako okay. Kailangan ko ang kapatawaran. Kailangan ko ng counseling. Amen? Kailangan ko ng kakalayaan. You have to be honest with the word of God. The word of God is a mirror. Salamin siya. Kailangan pag humarap ka sa Word of God, maging totoo ka. Kung talaga may muta ka sa mata, tanggalin mo. Huwag mo sabihin, nakaharap ka na dyan sa salamin at may muta ka. Praise ka, ganda-ganda ko Wala akong blemish, at ang dami mong muta. Ang daming ganyan tao Haharap sa salita ng Diyos. Pero hindi niya matanggap ang tunay niyang kalagayan. Paano ka magbubunga? Sinasabi ng salita ng Diyos, sabi ng Bible, is a mirror. Meron kang dungis. Tanggalin mo yan. Lukot ang mukha mo. Lukot ang buhok mo. You have to believe. To be honestly talking with the Word of God and sincere enough to receive it. Amen? Number 2, sabi rito, they are honest and have a good heart. Ano yung good heart? Compassionate. Caring. Thoughtful, maayos na puso. Pinapahalagahan mo ba ang salita ng Diyos? Ano ba sa katabi mo? Pinapahalagahan mo ba ang salita ng Diyos? Pag nanood ka ba ng TV, at sinabi dyan, merong COVID-19, hindi na ngayon 19, ano na? Di ba? May isa pa, monkeypox. At lahat ay mahahawa. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, do you have a good heart that you care enough for the Word of God to believe in the Word of God? Lord, ang sabi ng salita mo, hindi ako mahahawa. Hello? Pag ba pinagtatawanan ng salita ng Diyos tungkol sa pagbibigay, tungkol sa ikapo, pinagtatanggol mo ba? Do you care enough with the Word of God? Uy, tights ka, baka di naman totoo yan. Ano sasabihin mo? Chamba-chamba lang, mahal makachamba. Ganun ba? No, I believe in the Word. Amen? I care for the Word. Hindi ba pwede babuhin ang salita ng Diyos? Hindi ba pwede pag-doubt ng salita ng Diyos? You are compassionate or you have passion with the Word of God. Hello? Gusto natin magbunga, tama?
Gusto natin maging fruitful. Gusto natin mabago. Gusto natin umunlad through the Word of God. Marami ng institusyong ginawa ang tao. Naglagay ng kulungan, hindi naman nabago. Paglabas, mamamatay tao pa rin. Tama? Mental hospital, lalong lumala. But the Word of God, I tell you, is powerful. But you have to have a passion with the Word. You have to believe in the Word. Amen? I don't care what the doctor said. I believe in the Word. I'm healed. Therefore, I am healed. I don't care kung ano sinasabi ng presyo ng bigas. Bumaba siya, tumasa, bahala siya sa buhay niya. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako mag-aalala sapagkat alam ng Diyos kailangan kong kumain. Do you believe? Do you care enough with the Word of God? O ang sinispread mo yung, pag-upo mo kapatid, alam mo na ba? Ano? Ang mahal-mahal na ng bigas. Paano na tayo niyan? Imbes na yung Word of God ang ikwento mo. You are compassionate with the Word. Yung takot. Ang ini-spread. Sabi mo sa katabi mo, sa 3 tao, magbago na tayo kapatid. Gusto natin magkaroon ng resultang Word of God sa atin. Amen? Let us believe the Word. Pahalagahan natin siya. Amen? Regardless what other people says. Pangatlo, una, you are truthful. Whatever the Word of God says, yun ang pinaniwalaan mo. Sinabi ng Word of God, struggle ka, then, Lord, sorry po. I have to repent. Huwag mo sabihin din, hindi ako struggle. Gusto mo magbunga, diba? Pangalawa, sabi rito, you have a good heart. You care for the Word of God. You believe it so much na ayaw mo itong niyuyurakan. Pangatlo, sabi rito, they hold on to it. Ano yon? They carry it. Ito matindi. They are imprisoned with it. Grabe. Kaya pala sabi ni Pablo, ako ay bilanggo kay Kristo. You hold on to it, or other word, you are imprisoned to it. Para man ayaw natin marinig yung imprison na yan. Sa lahat ng imprisonment, ito pong masaya. Yeah. Because you are locked. Alam nyo, parang ganito lang yan eh. Yung fence, pwede mo tignan yung fence as para bang ano ba yan? Hindi ka malaya, boundary. Hindi ka malaya. But you can also see yung fence as my protection. As my covering. Amen? So yung mga taong nagbubunga, mga tao talagang nakikinabang sa salita ng Diyos ng 100 times, 50 times. Nakikinabang, grabe. Whatever the Word of God says, nangyayari sa kanya, wow! Because they are imprisoned by the Word. They are covered by the Word. Wherever they go, they have the Word of God. Hindi nila iniiwan pagiging born again sa church. Pagdating sa bahay, hindi na siya born again. Born again na siya uli. No! Hello! They are imprisoned by the Word. Kahit saan sila naroon, they are chained by the Word. Kaya nakinabang sila. And the last is this. Enduring. The reason they benefit 300, sama sabi na, 365 promises ba nandito? More pa? Pambihira. They benefits. They have everything. What God has promised to them. Because the last is because they are enduring. Woo! They live on it. They live through it. They experience it. And they stay on it. They experience the Word. Pinamumuhay nila ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa atin? Kumuha ka na mabuti sa iyong kapwa. Kaya kumusta yung muli yung katabi mo? Kumusta naman yung paggawa mo na mabuti? Meron ka ba natulungan this week? Tanong mo, may natulungan ka ba this week?
Sabi ni Pastor kanina, you are the light of the world. Nagliwanag ka ba, kapatid? Nung nadidiliman yung isip nung nanay mo, nung ate mo, nagliwanag ka ba o nagdilim ka rin? Nagdilim po ang paningin ko, Pastor. Ha? How are you? Tama na po yung kwentuhan. Magkumustahan tayo ng totoo. Do you stay on the word? Do you live by the word? At sabi sa atin ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. Ano mang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Panginoon. Kumusta na? May tinulungan ka ba today? O this week man lang? Because the people that benefits here, lahat ng pangako ng Diyos, nangyari sa Kanya. Sabi, walang imposible sa mga naniniwala sa Diyos, walang imposible sa iyo. Wow, walang imposible sa iyo. To them who believes. Anong 10 lapad? Wala yan, malit yan. Sabi mo sa katabi mo, magkano utang mo? 10 lapad? Malit yan. Kaya-kayang bayaran yan. Simulan mo na ngayon. Hallelujah. Amen. Yung galing ng asawa mo, sabi nito, when you lay hands on the sick shall recover. Pag natutulog, lay hands mo. Babait yan. Pati ang anak mo, babait. Pati, Pastor, pinato ko na kamay ko, pati pa ako. Wala pagbabago. Ito nga eh. Ito nga eh. Live on it. Hold on to it. Be imprisoned by it. Stay on it. Be truthful with the Word of God. And have passion with the Word of God. Ilang taon ka na umatin dito? I will end up in this. Ilang taon ka na umatin? Ilang Sunday na inatinan mo? 1,000 na. Kung pag-uusapan, 1,000 na siguro. 1,000. Or hundreds. May Wednesday ka pa. Huwag mo sayangin lahat ng time. You know, one thing it can never return to you is your time. And you have spent a lot of time hearing the word. Pastor, ang dami ko na pong iniligay na oras, walang nangyari. Hawakan mo yung katabi mo kasi pamuhay mo yan. Lifestyle mo. Pamuhay mo. Hindi yung tradition, inawit natin kanina, no? Shake off the ground of my tradition and all my religion. Ito kasing kinasanayan ko eh. Ito kasing paniniwala namin pamilya. Ganito ang mga Pilipino. O ganito ang mga Hapon. Ganito. Stop it. Ito epektibo. Read your word. Study it. And gawin mong mirror. Pag sinasabi ng Diyos sa'yo, ito baguhin mo, baguhin mo. Pag sinabi ng Panginoon, dalhin mo ang salita ko saan ka man pumunta. Pag kahit nasa trabaho ka, born again ka pa rin. Amen? And I tell you, sabi niya, you will bear 100-folds. Bubunga ka 100 beses. 50 beses. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa ikaw yan. May gaganda pa yung buhay mo. May uunlad ka pa. Tayong lahat ay tumayo. May uunlad ka pa.